Mainit na issue ang umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y listahan ng mga nasa likod ng destabilization plot na inilabas ng mamamahayag na si Ramon Tulfo. At para himayin ang isyong ito, makakausap natin live via Zoom ang former member ng House of Representatives at political analyst na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry, and welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Nina, at magandang hapon din, Jack. Unang-una po sa lahat, ano po ang masasabi ninyo dito nga sa umuugong na destabilization plot laban sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, matagal-tagal na naman tayo nakakarinig ng mga ugong-ugong ng destabilization. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng mga bulong-bulungan na maaring magkaroon nga ng attempt na itulak itong mga pumuputok na rally dahil sa galit ng mga tao sa flood control at subukang dalin ng ibang puwersa sa isang siguro mas hindi maayos na hangarin na yun nga, hindi lang ipahayag ang kanilang pagtutol sa korupsyon sa gobyerno o panawagan na magkaroon ng mabilis na hustisya laban doon sa mga kailangang managot, kundi talagang para pabagsakin na nga ang kasalukuyang gobyerno. So hindi naman ito bago, hindi ito nakakagulat, pero siguro ang medyo bago dito sa usaping ito, tinataon sa isang rally na sa balita, 3 araw daw gaganapin. Mula November 16 hanggang November 18. Medyo mas mahaba yata yan kaysa doon sa mga naunang mga pagtitipon na merong kinalaman dito sa flood control. Kaya hindi katakataka na ang armed forces, ang pamahalaan at ang mga otoridad ay mas parang binibigyang pansin ito at tinututukan para matiyak na kung anumang pagtitipon ang magaganap sa mga araw na ito ay hindi sosobra doon sa pinapayagan at pinapahintulutan sa loob o sa ilalim ng ating konstitusyon. And Attorney Barry, yun nga sabi, hindi na bago itong balita ng destabilization plot. Pero nung lumabas yung listahan, nagulat ba kayo? May mga bagong names ba na ikinagulat nyo? Or ito din yung mga lumang pangalan na lagi naman lumalabas? Well, bago dahil dinidikit sila sa destabilization, pero yung identity ng mga taong yan bilang mga pinakamatindi o pinakamaingay na mga kritiko na kasalukuyang administrasyon, hindi na naman katakataka. Madami sa mga pangalan dyan, lalo na yung mga politiko o kasalukuyang opisyal ng pamahalaan, hindi naman sinisikreto na sila ay tunggali kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kasalukuyang administrasyon. So, kung naisama man ang kanilang mga pangalan dyan, tingin ko, hindi magugulat yung mga ibang tao dahil ito naman talaga yung mga kinikilalang katunggalinga ng kasalukuyang administrasyon. Pero siguro, ibang usapan kung talagang sila ay merong kinalaman sa isang aktual na destabilisasyon. Kasi kung kritiko lang naman yan, kung hindi kayo sumasang-ayon sa madami mga nangyayari na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, normal naman yan sa loob ng isang demokrasya. Pero kung tumawid ka na ng linya at dinadala mo na yung iyong pagtutol o pag-criticize sa pamahalaan sa isang bagay na hindi na naman tama, di ba? Talagang destabilization na, pagpapagsak ng gobyerno o pagpapatayo ng kung anumang ipapalit na hindi nga sumasang-ayon sa ating batas o sa konstitusyon, iba ng usapan yon. So eto nga po, kasado na ang mga protesta, yung sabi mo, may 3 days na parang Christmas sale na 3 days. 3 days sale. Galing mo doon. Galing mo lang. Hindi ko naisip yun. Okay. Hindi, kasi Pasko na Okay. Ito nga po 3 days na protest laban sa katiwalian. Posible po kaya nga samantalahin ito ng mga nagbabalik na pabagsakin ang pamahalaan. Ano kaya ang dapat gawin ng pamahalaan sa ganitong klase ng senaryo? And parang ang tagal ng 3 days, Attorney Barry? Una talagang matagal yung 3 days, di ba? Nakita naman natin ang mga, mas mahaba pa sa sale nga Di ba? Yung mga bansa, 2 araw lang 3 araw. Pero mahaba talaga yun, di ba? At kaya nga tingin ko, madaming nababahala dahil sa mga nakaraang protesta
sa mga nakaraang pagkilos para nga magpahayag ng kanilang sentimiento ang mga tao at mga grupo na talagang na gumuguhi talaga dito nga sa issue ng korupsyon, lalo na na may kinalaman sa flood control scam. Hindi naman umaabot ng, 'di ba, lagpas isang araw, 'di ba? Parang magtitipon-tipon ng umaga at hapon at pagkatapos noon ay magdi-disperse peacefully. So, tingin ko ang isang kinakabahala ng marami baka dahil sa haba ng ganitong klaseng pagtitipon. At sa aking naririnig, ang target yata 300,000 dito sa People Power Monument at another 300,000 sa may Luneta. Hindi mo maiwasan na magkaroon ng konting pag-alala, di ba? At pagbabantay naman sa parte ng otoridad. Dahil sa ating kasaysayan, madaming mga pagkakataon na rin na nagsimula na pagtitipon, protesta, nagtagal, dumami yung mga tao at pagkatapos noon nagkakaroon na ng mga ibang bagay tulad ng withdrawal of support ng military o kaya panawagan na para palitan ang gobyerno. Sa tingin ko, madami pa nakakaalala ng nangyari sa EDSA 2 at sa EDSA 3. Di ba? So, yun tingin ko yung kinakabahala at pinagmumulan ng kaba ng ilan. Pero sa tingin ko naman, dahil maaga pa lang, ito na ay natukoy. Di ba? At alam naman ng otoridad na merong ganitong takot ang ilan, babantayan nila yan. Diba? Babantayan na titiyakin na hindi ito mauuwi sa isang bagay na hindi na nga saklaw sa loob ng pinapayagan sa ilalim ng ating konstitusyon at ng batas at mananatili itong isang mapayapa na panawagan lamang para magkaroon ng kalinawan at pananagutan dito nga sa kasalukuyang usapin ng korupsyon na may kinalaman dito sa mga flood control scam. And attorney, di ba, isa sa mga sinasabing na nagpalumutang na pangalan na isa sa mga organizer na itong 3-day rally na ito ay si dating Congressman Mike Defensor, and nandun din siya sa listahan ni Ramon Tulfo. So anong masasabi niyo tungkol doon? Wait! Hindi ko alam actually kung saan naman nakuha ni Mr. Montulfo itong kanyang mga pangalan. Hindi rin naman niya pinapaliwanag. Hindi rin naman niya sinasabi yung mga sources. Pero nandyan na yan nailabas na. Diba? At alam naman natin na ang ating mga otoridad, lalo na ang AFP at ang PNP, hindi naman matutulog sa pansitan yan. Diba? Siseryosohin yan ang anumang aligasyon na mayroong ganitong klaseng hindi tamang posibleng mangyari. So, I'm sure nagkakaroon na sila ng pag-imbestiga dito kung meron ng batayan o merong katotohanan dito sa mga paratang ni Mr. Montulfo. Si Congressman Mike naman, malinaw naman ang kanyang posisyon di ba? Meron pa nga, lagi ngang nai-interview sa media di ba? So ako naman, hindi naman sikreto kung ano ang kanyang political na posisyon dito sa isyung ito. Pero kung meron talaga siyang totoong kinalaman sa isang bagay na alam naman niya dapat ay illegal, sa tingin ko wala pa namang tayong nakikitang ebidensya patungkol doon at hanggat hindi nagkakaroon ng mas malinaw na pahayag ang mga otoridad tungkol sa magiging bunga ng anumang investigasyon ang gagawin nila dito, mahirap namang basta magbintang lang tayo sa mga kung sino-sinong tao. Oo. At saka kasama nga rin dito sa listahan si Mayor Benjamin Magalong, tapos merong open-close parenthesis for confirmation. Pero sinama na siya. Pero nandun naman yung pangalan niya. Tinanggi na ni Mayor Magalong, di ba? Malinaw naman siyang nagtanggi. Alam ko si VP Sara Duterte, si Congresswoman Pulong Duterte, nagtanggi na rin. Siyempre, alam naman isama yung pangalan Madali naman isama yung pangalan. At siyempre, expected din naman natin na itatanggi nila. Alam naman aminin nilang, oo nga, kasama kami sa destabilization, di ba? Pero sa dulo, kailangan nating hintayin kung ano ang magiging resulta ng anumang inquiry ang gagawin ng mga otoridad dito sa usaping ito. And Attorney Barry, nakita ko nga doon sa mga lumalabas sa social media ng mga pinrint na shirts para doon sa 3-day rally yung accountability and transparency. So tama ho, mapunta naman tayo sa usapan ng SALN at SOSE. Dapat maging transparent din po siguro si Senator Marcoleta. Tingin niyo po tungkol doon sa mga nag-donate po sa kanyang campaign. Kasi nga hindi tugma Ano po masabi niyo tungkol doon? Una, mali talaga yung sinabi ni Senator Marcoleta. Hindi
excuse yung sasabihin niyang nakiusap yung mga donor na wag ilabas ang pangalan. Yun nga yung requirement ng SOSE sa ilalim ng BP 8881, yung Omnibus Election Code at ng Republic Act 7166. Malinaw doon. Dapat magbigay ka ng kumpleto at totoong listahan ng lahat ng mga taong nagbigay ng contribution sa iyong kampanya. At dahilan yan, dahil para mabantayan ng COMELEC, dahil sa ilalim din ng ating batas, may mga donasyon sa isang kampanya na bawal. Hindi pwedeng tumanggap galing sa foreigner. Hindi pwedeng tumanggap kung mayroong kontrata sa gobyerno. Hindi pwedeng tumanggap kung mayroong prangkisa na galing sa gobyerno. So, paano matitiyak yun o paano ma-check ng COMELEC yun kung isisikreto mo itong mga pangalan ng iyong mga donor? At alam niya dapat yan, abogado siya eh. 'Di ba? Hindi yun, hindi dahilan. Kailangan mong ilahad 'yon. Ngayon, kung lalabas dito na sadya talaga niyang hindi inilagay ang pangalan ng mga ilang donors at nung halagang ibinigay, kasi nagsimula itong usapang ito, kinumpara yata yung kanyang gastos 112, 'di ba? Doon sa kanyang salin na magkano ba 51 million yata. At ang wala siyang nilagay na pangalan ng donor. Di ang sabi, sa'yo ba nang galing yan? Paano nangyari na parang doble-doble yung ginastos mo sa eleksyon doon sa iyong kabuuan na salin? So, kung lalabas na hindi talaga niya diniklara ang sino mang nagbigay ng donasyon sa kanya, maaring maging batayan yan para baliktanawan kung tama bang nakaupo siya sa kanyang pwesto bilang senador. Kasi sa ilalim ng Section 14 ng Republic Act 7166, kung hindi ka nakapagbigay ng kompletong SOSE, hindi ka dapat nauupo sa pwestong kung saan ka nahalal. Kung lalabas dito, hindi pala kumpleto yung kanyang salin, hindi tumutupad doon sa requirements na ilalim ng batas, baka dapat silipin niya ng COMELEC. At mukhang yun naman ang sinabi ni Chairman Garcia. Pag-aaralan nila ito at titingnan kung merong aksyon na kailangang gawin.